Amen. At yan ho ay itinakda ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Bakit ho? Sapagkat nung tayo po ay nilikha ng Panginoon, naglagay siya ng ampaw sa puso ng bawat isa sa atin. Natanging siya lang ang makapagpupuno. Napapansin niyo ba, kahit anong mangyari sa buhay mo, kahit ano, yung iyong kasayahan, pansamantala lang. May mga bata mo ba dito? Bigyan mo ng cellphone, na bagong modelo ng cellphone, masaya siya. Pero palipasin mo ilang buwan, hindi na siya masaya. Gusto niya yung bagong modelo ng cellphone. Kahit naman tayo sa ating tahanan, gusto mo bagong washing machine. Pag nabili mo na yung washing machine at ginagamit mo na, masaya ka nung umpisa, hindi ka na naging masaya. Sapagkat ang akala mo, ang kasayahan nasa material. Ang totoong kasayahan, hinahanap mo ang Panginoon. Hindi mo alam. Amen? Amen. Hindi alam ng tao na hinahanap niya ang Panginoon. Sapagkat nilikha niya ang ampaw sa iyong puso upang hanapin mo siya. Ngayon, pag ba natagpuan niyo at nasumpungan mo na ang Panginoon, kumpleto ka na sa buhay mo, sa mga material mo? Hindi. Hindi. Marami pa rin problema ang darating sa iyo. Pero ito ang pagkakaiba. Meron kang inner joy. Meron kang inner peace. Na tamang ikaw lang ang makapagsasabi. Napansin, di ba yung kumari nyo minsan na nakasumpong na sa Panginoon? Ang dami-dami problema pero makikita mo parang napakagaan niyang dalhin. Hindi naman ipinangako ng Panginoon na pag ako'y nasumpungan mo na, ay ibibigay ko na lahat ng layaw na gusto mo. Sa totoo lang mo, kung nasumpungan mo ang Panginoon, baka mas maraming problema dumating sa buhay. Bakit ho? Hindi naman sa Panginoon nagagamit yung problema na yun. Nakaaway. Kasi nasumpungan mo na ang Diyos, hindi na papaintulutan na mapunta ka sa Panginoon. Aagawin at aagawin ka niya. Kaya kailangan maging handa ka na sa pagkatagpo mo sa Panginoon, matatagpuan mo ang tunay na kaligayahan, ang lahat ng suliranin mapapasa iyo marahil, pero mag-ano ang tinatanggap ang iyong buhay. Hindi mo yan kayang ipaliwanag. The inner peace that you will feel once you find the Lord in your heart, it is only you that can explain it. It is an experience being with God. Amen. Amen. Oh, hindi pa umuumpisa ng talking. Introduction pa lang yun. Ang toko po ngayon ay si Jesus, ang tagapagligtas. Pinagmamasdan ko po kayo. Sino po ang pinanganak na dito ng 1944, 45? Sila Lola. Nakalit po kayo sa kapanahunan ni Lola. Taon nung 1944. Ano ba panahon ng 1944? Gera. World War II. Panahon ng Hapon. December 8, 1941 yata, si Emperor Hirohito ng Japan ay nakiisa kay Hitler ng Germany, kay Hitler ng Europe, kay Japan ang Asia. So nilusog nila ang Pearl Harbor, December 8. Hindi lumipas ang araw, nilusog na nila ang Pilipinas. Dahil hindi handa ang Amerika, sa labanan na yun, natawasak yung marami nilang warships sa Pearl Harbor, hindi sila makaresponde. So, nasagod tayo ng mga Hapon. Lola, anong taon mo ba kayo pinanganak? 1940. Anong? 1944 po. Ako, baby pa pala kayo.
So, pero alam nyo, marami kayo, yung mga tatay nyo ba, mga lumaban, naging mga guerrilla? Yes. Lumaban mo ba sila? Mga na-recognize mo ba sila ng Amerika? Yes. O ako kasi yung tatay ko, lumaban hanggang koridor. Ang problema ng tatay ko, na dumating si MacArthur, nang tinupad na ni MacArthur yung kanyang pangako, 1944. Yung tatay ko, buwi na sa nanay ko, nami-miss na niya yung nanay ko. Kaya hindi na siya na-recognize. Sayang, ang daming benepisyo. Yung yung college education namin ng kakapatid, dapat din. So, taong 1944, nasako po tayo ng Hapon. Until 1944, tinupad ni MacArthur yung kanyang pangako. Ano na pangako niyo? Ay siyang return. Bumalik siya at unti-unti nilang nakukumpog yung mga pwersa ng Hapon. Ipapakilala ko sa inyo si Hiroko Onoda. Pinadala siya ng Hapon nang natatalo na yung mga Hapon sa Pilipinas. Pinadala siya rito ng Imperyong Hapones sa Lupang Island. Alam niyo ba ang Lupang Island? Sa may Occidental Mindoro. Ano po siya? Tag ito, nakaharap sa dagat. Ang mission niya at ang kanyang team to secure Lubang Island at all cost. Bakit ito? Gagamitin launching pad ng Hapon sa kanilang mga supply, sa kanilang mga sundalo upang pumunta ng Manila Bay. Kasi nakaharap na sila dyan. So, ang mission order nila at all cost, even at the cost of their lives, they have to defend Lubang Island. 1944 yan. 1945, pinabagsak na ng Amerika ang atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki at nagkaroon na ng pirmahan ng kapayapaan. Sumuko na ang Hapon. Pero si Onoda, hindi siya naniwala dahil nasa bundok sila eh. Nung nakukuha na ng Amerika ang Lubang Island, namundok sila. Siya ay hindi bumaba ng bundok. Sa loob ng ilang taon, sa loob ng 29 years. Kahit anong flyers, kahit anong leaflets na ibagsak ng gobyerno sa bundok ng Lubang, ayaw niyang maniwala kung sumuko na sila. Sapagkat ang mission order niya, hanggang kamatayan, ipagtatanggol niya ang Lubang Island. Na-imagine nyo na bang magtago? Na bawat kalos ko sa bundok ay hindi ka makatulog? Naranasan nyo na ba yung takot, yung pangamba na nararamdaman itong si Onoda? So namuhay siya ng 29 years, bakit siya sumuko? Kinilangan pa ni Presidente Marcos na papuntahin dito yung kanyang komandante. So ang nagpasuko sa kanya, yung kanyang komandant na Hapones din. At sinabi ng komandant niya, tapos na ang laban, 1945 ba? 1970s na. So tsaka pa lang na sinurrender rin yung mga armas at mga bala at saka siya nakauwi ng Japan. Ang tanong ko ho, kayo mo ba sa panahon na ito ay malaya na? Kayo ba ay nakatakas na sa tapo? Sa buhay? O may mga gabing hindi kayo makatulog? Nangangamba kayo sa pag-uwi ng inyong mga anak? Nangangamba kayo sa pagkain na iain nyo sa umaga? Nangangamba kayo kung paano nyo matutustusan na makatapos ang pag-aaral ang inyong mga anak? Nangangamba kayo na baka masawa nyo bakit gabi na hindi pa uuwi? Hindi pa ba nyo nakakalimutan ng mga kasalanan nyo nagawa? Kung meron man na matindi na hanggang ngayon ay dinadala mo pa sa iyong konsensya. Ikaw ba ay parang si Hiroko Onoda? Matagal na po dumating ang kaligtasan. 2,000 taon na. Si Jesus ay dumating, walang dalang armas, walang dalang biyang pagdigma, ang dala niya ay krus. Si Jesus ay dumating, hindi para pumatay, kundi magligtas ng
Amen. Sino po ba si Jesus? Ngayon, bago natin, si Jesus ay kailangan natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Mga BEC po kayo, so I presume that you are more or less knowledgeable with the Word of God. Dahil sa ginagawa niyong pag-aaral buwan-buwan, that I pray that you do it weekly. Maroon kayo ng oras. Saka kayo babaguhin araw-araw. Ano po ba kalagayan ng mundo ngayon? Magulo. Sa international sense, samot-saring giyera. Di ba? Dito sa atin, hindi mo naman kailangan naman yung puro kurap. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo sa mga may bahay na inanod ng baha. Di ba? Hindi naman ako pinanganak kahapon. Anyway, sabi ni Gongo, alam ko yung mga tongpats, mga ganyan. Ang nakapagtataka lang doon, nagparap-pakan. Yung kanyang mga kaharap. Eh yung kanyang mga kaharap ang gumagawa ng lahat ng yun. Mga congressman yung ginagawa nun eh. Di ba? Kasi Chario, 22 billion sa isang probinsya ang ibinigay sa kanya para lang siya pumirma ng impeachment kay Sara Duterte. Hindi ako mahilig sa politika. Pero binanggit ni Sister Nesby, hindi rin ako makasara. Hindi rin ako makapigbibigin. Neutral ako. Basta ako sa Panginoon ako. Kaya lang, kung talagang may kasalanan si Sara Duterte at ang magiging dahilan ng iyong pagpirma ay dahil kapalit ng pera, nabirit. Imagine 22 billion sa amin ho, sa aming barangay. Nagpagawa ng kalsada, itinaas ang kalsada para tinawag ng flood control. E kamulat-mulat ko ngayon na marami na lumalabas sa FB. Yung kapera sa kalsada, siguro wala dito, ang gano'n lang. Possible ko. 144 million. Dito ba? Tinataas. Tinataas ko yung kalsada, isahanip na laligan ng kailugan. Nagtayo lang dito sa aming lugar, sa probinsya ko, ako'y taga-Bulacan. Nagtayo ng diki, ang diki inilayo ng 2 metro mula sa mga kabayan. Na yung mga kabayan sumakot na sa ilugan. Dahil takuhanin yung dating ingat. Anyway, to make the story short, ang daming kaguluhan, ang daming patayan. Di ba? Pag ba yung mahal mo sa buhay, asawa mo, anak mo, wala pa ng alas 2 ng madaling araw, nakakatulog ka pa ba? O, nagpipray tayo, at lahat naman tayo, gano'n, yung ating anak, yung ating asawa, yung ating mga apo. Pag nagising ka at wala pa sa bahay, ng alas 2, hindi pa rin makakatulog ka pa. Makakatulog ka pa ba? Di ba gagawin? Dadasal ka talaga, which is very powerful, ninatapang ako. Kasi hindi mo nakakala yung sitwasyon sa labas. Ang daming kaguluhan. Nagdadasal kayo. So, doon tayo patungo. Ano pa ba nangyayari sa paligid natin ngayon? Mahirap ng buhay. Yung di ba naman kailangan ipaliwanag yung struggle natin araw-araw? Misis ko kinakabahan pagka ikatlong linggo na ng buwan eh. Kasi parating na yung mga bill ng galpo, tubig. Unang na, nagkaanong linggo na pa kayo. Walang linggo sa malayo na yung ano pang work, hindi ko parating yung linggo sa galpo. Ikatlo. Oo. Diba? Magkano na 1 kilo ng baboy ngayon? Oo. 400, eh ang manok. Oo.
kayo ng lechon sa panahon na to? Baka meron handaan. Di ba? Oh. Ang dami, pamasahe, gasolina. Ako, pag nagkagano ng tulo, 2,000, naabot lang ako ng 3 araw. Tapos, nagkakana naman. Oh, so, yun ang buhay natin. Ano pa ba nangyayari sa buhay natin ngayon? Alam niyo ba na binawasan ng pamilya? Kasalukuyang inaatake ang bawat pamilya. Ngayon, normal na lang ang hiwalay. Eh baka nung panahon ninyo, Sister Rosette, hindi pa parang tinatago mo pa yun. Eh ngayon, hiwalay kung hiwalay. Tinatanggalan na din ko na yun. Meron pa bang hindi kasiraan pa ba sa isang pamilya na anak ko ay hiwalay? Hindi. Kasiraan pa ba na ang anak ko ngayon ay single parent? May anak pero walang asawa? Hindi. Eh pero yung patisay na ng Panginoon, hindi rin. Oh, abortion. Oh. Sino ama niya? Wala. O halika, sumama ka. Abort natin. Ano man? Oh. Devotion. Malapit na. Malapit ang ma-approve ang divorce. Eh, at ang divorce sa Pilipinas ay absolute na pinapa-aprobahan nila. Ibig sabihin, walang limit. Pwede ako mag-asawa ngayon, magpa-divorce bukas, mag-asawa ulit, magpa-divorce ulit, asawa ulit, divorce ulit, asawa ulit, divorce ulit. Walang limit. Unlimited. Yun ang maganda. Magaling si Alan Nesa, talagang iba kung nag-BBEC. Parang pangalan yung BBEC. Alam nyo, kaya may naya umatay ng BBEC kasi ang karunungan ng Panginoon, ibababa sa inyo sa pamamagitan ng inyong pagbubuklod-buklod. At nag-aaral kayo, nagbabahagi na kayo ng karanasan nyo. Nagbabahagi na nung kayo ng karanasan sa BBEC, tama ko ba? Sharing. So, yung isang kasama mo na hindi mo maunawaan dati, naunawaan mo na. Kasi, nalalaman mo ngayon na meron pala siyang pinagdaraanan. At kaya ika sinesi, hindi ako binabati pag nakakasalubong. Sabi ni Sister Rosette. Eh, yung pala, may pinagdaraanan siyang problema. Di ba? Ba't kaya ika napakalakan ng problema ko para akong binagsaan ng lupa at langit? Hanggang marinig mo yung karanasan ng kapatid mo, napakaliit pala ng problema mo. Mas malaki pa pala yung problema niya kaysa sa'yo. Ito, pero problema lang yung pambayad ng karap ko. Yung kapatid mo, pero problema pang bili ng gamit, gamot. Kasi meron siyang sakit. Amen. Ano pa ba nangyayari sa atin ngayon? Ating atak ang pamilya. Sa lahat ng ito, sinabi ni Aling Nesa kanina, nagdarasal siya. Lahat naman tayo nagdarasal. At natutuwa ako na natagpuan niyo yun. Kasi wala talagang ibang makatutulong sa pangangailangan natin, kundi ang Panginoon. Yung mga problema ho ito, hindi gawa ng Diyos. Gawa ng kalaban, gawa natin. Ang tao ang lumalayo sa Panginoon. Hindi ang Diyos ang lumalayo sa tao. Ano? Siya ako nang nagmahal sa atin. Kayo'y nagmamahal sapagkat ako nang nagmahal sa inyo. Sabi ng Panginoon. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Tanongin mo ninyo mga sarili nyo, sino mo naganyaya sa inyo ngayong umaga na dumalo rito? Ang naganyaya ko sa inyo yung mga kasamahan namin.
ang nagyaya sa inyo, Panginoon. Bago kayo nagdarasal, sino ang nag-umpisa ng panalangin? Kayo? Kayo mo ba? Panginoon. Noon pa kayo niyayaya ng Panginoon, kaya lang, Lord, marami akong gawin, marami akong labahin, magluluto pa ako, darating ang asawa ko, darating ang anak ko. O kaya, Lord, may sinusubaybayan pa akong K-drama. Ha? Unahin ko muna yung K-drama. Kailangan na. Eh, ang payo ni San Pablo sa atin, manalangin na walang humpay. Magpakaligaya ka, lagi, manalangin na walang humpay, at magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang tinakda ng Panginoon sa ngalan ni Jesus. Amen. So, tayo lumalayo sa Diyos. Umpisa pa lang sa ating unang magulang. Nakita ni Eva, napakasarap ng prutas. Naglihiro ko, galing sa freezer. Takam na takam ka. Eh sabi ng Panginoon, maliban sa lahat, huwag mo lang kainin. Eh sabi ng demonyo, kaya ayaw yung pakain sa iyo yan kasi magiging Diyos ka. Oo. Natutuwa ako sa inyo kasi active kayo sumagot. So, yan. Pero ang Panginoon, nagkasala si Adan at si Eva, nang nilikha ang tao, hindi ba narinig natin, nang nilikha tayo ay nilikha niya ayon sa kanyang larawan at wangis. Tama ko ba? Kamukha mo ang Panginoon. Alin mo itong kamukha ng Panginoon? Hindi mo kanyan. Ang Panginoon ay isang Espiritu. So, ang kamukha ng Panginoon ay ang ating kaluluwa. Iba-iba yung ating mukha, pero ang kanyang kaluluwa, ang isa nating kawangis at kalarawan. Pag sinabi mong kalarawan, hindi ikaw yung original. Kalarawan ka lang. Hindi maaaring maging Diyos ka. Puspos ka ng pagka-Diyos. Pero kalarawan ka lang, kumbaga sa salamin, sino mahilig manalamin? Mukhang si Ate Kusita mahilig manalamin. Pag nagsasalamin ka, yung larawan sa salamin, hindi original yun. Ang original, si Aling Kusita. Tama ko ba? So, nung nilikha ka ng Panginoon, kalarawan ka niya. Hindi ka Diyos. Puspos ka ng kanyang pagka-Diyos. Oh. Natukso si Eva dahil gusto niyang maging Diyos. Kasi yun sinabi sa kanyang pandaraya ng demonyo. So nagkasala sila. Nalungkot ang Panginoon. Imagine, nung nilikha sila Adan at Eva, nakikipabuntahan ng Panginoon sa kanila araw-araw. Sino may magpagpuntahan sa kalsada? Sino bang marites dito? Imagine mo, kahuntahan mo, Panginoon. Ano kaya sa'yo ng pakiramdam yun? Nakikipagbiruan sa'yo ang Diyos. Eh, pero pinaniwala mo yun. Kaya nalungkot ang Panginoon. Kaya ka nilikha ng Panginoon. Bakit nilikha ang tao? Bakit ka nilikha? Para makasama ka niya. Eh, ngayon na nagkasala ka na, paano ka niya makakasama? Binubal mo na yun yung pagka kung ang kapuspusan mo ng pagka-Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, hindi na maaaring mapuspos ng pagka-Diyos ang tao. Pero ako na Diyos, kaya kong bumaba bilang tao. Hindi mo na tayo mapuspos ng pagka-Diyos. Eh gusto kanyang makasama sa kanyang kaharian. Ako na Diyos, kaya kong magpakababa bilang tao. Kaya ipinanganak ang Panginoon Yesu Cristo upang ang sino mang maniwala at manampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang problema ng tao, ang nakikita natin ay ang ating
physical appearance. Amen, nagsasalita ako. Sister Elvira, nagsasalita ako ngayon. Nakikita niyo ako. Gumagalaw ako ngayon. Sino nagpapagalaw sa akin? Ang Panginoon sa pamamagitan ng ating kaluluwa. Naniniwala ba kayo nagpapagalaw sa inyong kaluluwa niyo? Para patunayan ko sa inyo, pumunta kayo sa morgue. Yung nagpantay na yung mga paaw. Hindi na sila kumikilos. Patay na siya eh. Bakit hindi siya makakilos? Bakit patay na siya? Kasi wala na siyang kaluluwa. Umalis na. Umalis na yung kanyang kaluluwa. Kaya nga napakadali sa ating magkasala. Kasi ang nakikita natin, yung katawang lupa natin. Pero hindi mo nakikita ang iyong kaluluwa. Kumakain ka ng 3 beses isang araw. Lola, dito po ko. Para mapakinggan. Ito po. Sige po, maupo po na kayo naman. Iray. Okay lang, dyan na lang po kayo. Nasusundan pa po natin. Kumakain tayo ng 3 beses isang araw. May merienda pa. Nagpapaganda ka araw-araw. Samantalang, yung relasyon mo sa Panginoon para lumago ang iyong kaluluwa ay kinakalimutan mo. Samantalang ang katawang lupa mo, mamamatay yan. Kahit na may immune system ka nilin. Kahit abutin ka ng 120, may hangganan ng buhay ng tao. Pero yung kaluluwa, habang buhay. Tama po? So kung iisipin mo, sabi na sa Biblia, sa Aklat ni Sira, ang isipin mo araw na iyong mamatay. Para kung may mga tukso sa paligid mo, mapaglabanan mo. Ano ang gusto mo? Sa ibaba o sa taas? Pero kailangan pangalagaan ang kaluluwa mo. Ang problema natin, napakadali natin makalimot at hindi natin kadalasan naaalala yung mga ganitong turo. Ang iniisip natin bilang tao ay ang ating katawang panlupa. Gusto ko magkaroon ng bahay. Gusto ko magkaroon ng 3 sasakyan. Gusto kong lahat ng bagay mabibili ko. Ay bibili mo for 120 years. Mag-enjoy ka. And then after what? 2 linggo na ang nakakaraan. Sana nakapag-BEC kayo nun. Yung talinaga ng mayamang hangal. O sabi nga, dami ng ani. Magpapatayo siya ng malaki ng idega at mag-enjoy na siya. Sabi ng Panginoon, hangal, ngayong gabi, kukuhanin na kita. So, mag-impok tayo ng kayamanang panlangit, hindi kayamanang panlupa. Pero ayaw ng Panginoon, hindi ka mag-enjoy. Ang ayaw ng Panginoon, makalimutan mo siya. Sa mga material na bagay, may bago kang cellphone, enjoy na enjoy ka, nagpupuyat ka, nag-aaralan mo, nakakalimutan mo, may mas malalim na ugnayan kang dapat talagaan. Hindi sa asawa mo, hindi sa pamilya mo, una ang Panginoon. Amen? Amen. So, importante inaalagaan natin ang ating kaluluwa. Kain ka ng kain, nagmumukbang ka. Eh, hindi ka na nananalangin at nagpapasalamat sa Panginoon. Tama mo ba? Ang gusto ng Panginoon, maging maginawa buhay natin. Paborito yata niya, Jeremiah 29:11.
For I know the, kaya nyo bang i-reflect? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Diba? Plans to prosper you, not to harm you, not to give you a hope, not to give you a hope in the future. Tumika ng Diyos kayo. Sinabi rin niya sa aklat ni Isaiah 48:17, ako ang iyong Panginoon, ako ang magtuturo sa iyo kung paano kami ginhawa, ako ang magtuturo ng daan na dapat mong tahakin. So siya, ang problema natin, kanya-kanya rin diskarte. Nakakalimutan mong inulog sa Panginoon yung mga plano mo. Diba? Kung mag-aasawa ka, inulog mo ba sa Panginoon yun? Panginoon, ito po si Lucas, ang aming pakakasalan. Inulog mo ba sa Panginoon? Hindi. O, nagpropena kayo. Ilan na po anak niyo? May apo na po kayo? So, kasi itinulog mo sa Panginoon. Lahat ng hakbangin natin, itutulog natin sa Panginoon. Ayan o, salvation history. Pumasok ang Diyos sa kasaysayan ng tao, ipinanganak si Jesus para ano? Para sa ating kaligtasan. John 3:16, yung sinabi ko kanina, sa pagkano na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa tao, at isinubo niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang lahat ng manampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino ba si Jesus? Sino si Jesus? Ang Mesiyas. Ipapakilala ko sa inyo ang dalawang kalikasan ng Panginoong Jesucristo. May dalawa sa kalikasan. Ang una, siya ay totoong tao. Kahanga-hanga. Hindi lang sa isang magaling na guro, hindi lang sa isang magaling na propeta. Bakit po magaling na guro ang Panginoong Jesus? Kasi pag binasa mo yung mga talinhaga, di ba nakapulungan mo agad? Meron siyang ganun katangian, kaya niya ipaliwanag. Yung isang bagay na mahirap, para makagawa. Ano ba talinhaga pinakapaborito niyo? O talinhaga sa inyo yun? Para bulot na prodigal son. O, yung nagpabiglog, madami. Yung talinhaga na mayamang hangal. O, para maunawaan yung mga agad. Alam niyo ba kung ilan ang Katoliko ngayon sa buong mundo? 1.4 billion ang Katoliko. Ang buong Kristiyano, ang buong Christianism, ang Christianity, sa buong mundo kasama yung mga Protestante, mga Lutheran, mga born again, mga 2.3 billion. So 1.4 billion ang Katoliko. Pero kung titingnan ninyo yung pagdami ng populasyon, bumababa in terms of percentage. Dahil mabilis dumami ang tao sa mundo, bumababa ang percentage ng Katoliko at ng mga Christian. Although madami, billion, pero if you analyze it and compare it proportionately with the increasing population, it is dwindling. Bumababa siya. Kaya dapat kayo mga nag-BBEC, sino nga ulit na nag-BBEC sa inyo? Yung hindi pa ka nag-BBEC, sumali na ako kayo. Yan mo ang pamamaraan ng pagiging bagong simbahan. Lunan at daluyan ang ating pananampalataya ng BEC. Kaya ako po nasasabi sa inyo yan, ako po ang parochial head ng BEC. Sa amin. Kaya mag-join kayo dahil marami nagpapatutuko kung paano sila binabahag ng araw-araw. Pinanganak si Jesus. Ang atin ng Panginoong Ama ay nagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa atin. Oras-oras, minuto. Alam niyo po ba yun? Kanina nagising kayo, hindi umuulan, maganda sikat ng araw. Ano una niyong nagisip? Salamat. Pasalamat. Pagmamahal ng Diyos yun.
Salamat po, Panginoon. Sapagkat sumikat ang araw, makapaglalaban ako. Dami ko ng labanan. Di ba? Nagising ka, umihinga ka pa. Di mo ba naisip ang mamahal ng Diyos yun? May kasabihan ka, hindi ba walang tulog? Basta may gising. Di ba? Lumabas ka ng bahay mo, nakita mo yung kapitbahay mo, binibigyan ka ng ulam. Pagmamahal ng Diyos yun. Yun ang kaputihang nararamdaman ninyo sa inyong kapwa. Panginoon ho yun na nagpapayag sa inyong narito ako. Yung nagtulak ko ng wheelchair ninyo, aling Teresita, ano po ba yan? Anak ako? Asawa. O, biruin nyo, kaputihan ng Diyos yun. Yung asawa nyo, nandyan ang namaglikod sa inyo. Kaya ikaw, kung gusto mong ipahayag sa ibang tao na may Panginoon nagmamahal sa Kanya, maging halimbawa kayo ng kabutihan. Sinabi kay San Mateo, I think chapter 5 verse 16, maging liwanag kayo sa iba upang makita ang inyong kabutihan. Pero may sinabi doon sa panahon, upang makita ang inyong kabutihan, upang parangalan nila ang Panginoon. So yung mga kabutihan ginagawa mo yun para makilala ng kapwa mo na may Panginoon na nagmamahal sa Kanya. Hindi yung binigyan ko na ikaw ng nabigyan na ikaw ng relief. Wala mo lang ikang pasasalamat. Huwag ganun. Huwag kang maghintay ng kapalit. Kasi pag pinalitan ng tao, yung kabutihan mo, yun na yung kabayaran mo. Hayaan mo magbayad sa iyo ay Panginoon. Sapagkat hindi mo matatalo ang Panginoon sa kabutihan. You cannot outgive the Lord. Hindi. Yung pagiging bukas palad ng Panginoon sa iyo, hindi mo kaya sa Panginoon. Babalik sa iyo yun more than 100 times. Siksik-lig lumakapaw. Kaya tuloy na, napakaganda ang turo ng Panginoon. Alam niyo ba yung siksik-lig lumakapaw? Noong araw, pag inutusan ako ng nanay ko, pumunta pa ngayon ka sa palete, bumili ka ng bigas. Pumunta ko yung suki ng nanay ko, sasabihin ko sa... Hindi ko pa alam din yun eh. Yung salita ng Diyos na yun, sasabihin ko sa tindera na suki ng nanay ko, punuin ninyo. Tsaka siksikin ninyo, tsaka alutin nyo. Eh yung pala turo ng Panginoon. Kaya nang mabasa ko yun, eh halos hindi ko maintindihan kung anong paglalarawan. Kasi yun yung sinasabi ko sa tindera rin. Na hindi ko alam. Naturo pala ng Panginoon. Iyon ang pagpapalang ibibigay sa atin ng Panginoon. Siksik, biglig, umaapaw. Maapaw pa. Amen. Yung pagkukya ng Panginoon na yun, nagkaroon ng final fulfillment sa pagdating ng Panginoon sa Kristo. Yun na ang root ng pagliligtas ng Panginoon. Ang kanyang buntong na anak na si Jesus. Wala na akong darating na iba pa. Ito na. Hindi si Felix Manalo ang huling propeta. Hindi. Sa Panginoon sa Kristo, ang huling sugo ng Panginoon. Paniwalaan mo siya. Galing siya sa Diyos. Gano'ng kataki na ang Panginoon, ang si Jesus bilang tao, hinati niya ang kasaysayan. Taong 2024, 2025 ngayon, ano ibig sabihin nun? Ngayon ay August 9, 2025. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, 2025 na taon, nang dumating si Jesus. Kasi ang year zero ay kanyang kapanganakan. Kaya yung mga matatandang kasaysayan, natawag nun before Christ. Before Christ, bago dumating si Jesus. BC. O ngayon, AD. In the year of our Lord, kapanahon na ng Panginoon. At tingnan mo ang ginagawa ng tao. Wala nang BC sa modern history book. Wala na rin AD. Ang tawag nila sa BC, BCE. Before the common era.
Tapos, ano nga yung pinalit nila sa AD? PC. Basta, pinalitan na nila. Kaya nga ina-atake tayo. Lahat ng traces sa Panginoon Jesucristo, pinipilit nilang burahin. Sino nag-hotel dito? Di ba pag nag-hotel ka, ako unang tinitignan yung Bible. Kasi nandun yung Bible. Pumunta kayo ngayon sa mga hotel ng Bible. Sa Pilipinas, baka meron pa, pero kung pumunta ka sa ibang bansa, walang Bible. Kasi freedom mo, alam-alam daw sa mga non-believers. Oo. Yung mga eskwelahan, lalo na sa Amerika, wala rin yung crucifix. Sino yung yakino na merong declaration to rin? Hindi lang sinunod ng mga eskwelahan. Kaya kung di natin ingatan, pinapatanggal yung magkuleta, ay hindi natin ingatan. O kasi iglesia siya. O, Bible nila na may sarili silang interpretation. Ito pa ho, ang Panginoong Jesucristo ay dumating para isakripisyo yung kanyang buhay. Kasi yun yung mission niya. Tumusin tayo sa kasalanan. Na medyo malawak ng topic, hindi ko kaya ng paliwanag ng sandaling panahon. Baka kasi may nagtatanong sa inyo, sa isip ninyo, bakit sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus ay naligtas ang tao? Bakit ka sa simpleng pagkamatay niya naligtas ang tao? Mahaba po ang paliwanag doon, pero ito na naman para hindi kayo magkaroon ng duda sa inyong mga isipan. Itinagda ng Panginoong Ama kay Moses na pag ang kanyang mga bibing lahi, mga Israelita ay nagkasala, kailangan nilang mag-alay ng isang hayop. Kailangan patayin yung hayop at ialay kay Yahweh. Yun ang kautusan sa lumang tupan. Sa atin, dahil sa kasalanan mo, hindi mo naman iligtas ang sarili mo. Ang ginawa ng Panginoong Yesus sa utos ng Ama, yung buhay mo, ang ialay mo. Hindi hayop, ikaw mismo. Para maligtas tayo. Kaya inalay ng Panginoon ang buhay ni Jesus bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. So kung King Moses, mga hayop yung inaalay sa atin para maligtas tayo, buhay ni Jesus at kanyang inalay. Yun ang dahilan nun, kaya pag sinabi natin, namatay siya sa krus para iligtas. Kasi requirement ng Panginoong Ama na magkaroon ng alay. Kaya nga ang tawag maamo kordero. Ano ba kordero? Ang kordero ay tupa. Yun ang inaalay ng panahon ni Moses, yung mga tupa, yung mga kordero. Yung kordero, batang tupa. Wala pang kasalanan. Yung bagong panganak na tupa. So yun ang papatayin ni Moses, yun yung inaalay sa Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo ang ating maamong kordero. Kaya sa misa, bago kayo magpupunyon, kordero ng Diyos. Ano nga yung bantal? Ha? Ano tayo nga yung konsep? Kordero ng Diyos. Kaya yung inaawit. Oo. Ngayon, no, ano pa ang isang kalikasan ng Panginoon bukod sa pagiging tao, ni Jesus? Higit sa pagiging tao, si Jesus po ay totoong Diyos. Diyos siya. Bakit natin nasabi? Sa unang aklat ni Juan, chapter 1, verse 1, ang sabi niya, mula sa pasimula, ang salita ay nasa Diyos. Simula ng pasimula ay nandoon ang salita. Ang salita ay nasa Diyos at ang salita ay Diyos. Sinabi ni
ni San Juan yun. At sa verse 3, sinabi ni San Juan, lahat ng nilikha ay nilikha ng Panginoong Yesus. Walang nilikha na hindi dumaan sa kanyang gawa. So lahat, kasi mula pa lang nandun na. Kung nagbabasa ko kayo ng Genesis, sa verse 1 pa lang, sinabi na ron, likhain natin. Sabi ng Diyos, likhain natin ang tao. So hindi niya sinabing lilikhain ko. Kasi may kasama siya. Nandun na si Jesus. Kaya may tatlo tayong persona. Ama, Anak at Espiritu Santo. Tatlong persona sa iisang Diyos. Kung may tanong mo kayo, ganun mo sa akin. Ako sasagot ko kay Brother Mel. Sinabi niya sa John yun, chapter 1. Sa chapter 8, sinabi niya, ako ay nauna pa kay Abraham. Sa chapter 10, sinabi rin niya, ako at ang Ama ay iisa. Sinabi niya yun. Kay San Marcos, nakapagpapatawad siya ng kasalanan. Kaya sabi ng mga Pariseyo, sino ba ito? Diyos ba ito na nakapagpapatawad ng kasalanan sapagkat Diyos lamang ang maaari makapagpatawad ng kasalanan. Nakabubuhay din siya ng mga patay. Hindi ko sana alam yung kwento kay Lazarus, yung kanyang kaibigan. 4 na araw ng patay nang dumating siya. Umiiyak si Marta at si Maria. Sabi ng Panginoon, halika, dalhin niyo ako kay kung saan nakalibing si Lazarus. Sabi niya, Lazarus, Lazarus, lumabas ka. So, lumabas si Lazarus, nakabenta pa. Eh, kung natin mo kayo, anong gagawin niyo? Tatakbo kayo. Nakasalubong niya yung libing ng lalaking anak, ng isang lalaki, ng isang babae, balo na, nakasawa, namatay pa yung nag-iisang anak na lalaki. Nakita niya yung pagkakalamhati ng babae. Kaya sabi niya, iwanak mo na tutulog lang. Pinatayo niya, tumayo. Yung anak ni Jairus, yung sultanong Romano, pinatayo rin niya. Eh, sino ba makakabuhay ng patay? Panginoon lang. Okay po mo. Ang kasaysayan po ng ating Panginoon sa Kristo ay hindi natapos sa Biyernes Santo. Inalay niya ang kanyang buhay, nagpasan siya ng krus, nagpapako sa krus, sa kanyang kamatayan, pero siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw. So hindi yung nagtatapos sa Biyernes Santo. Tingnan nga yung mga katabi niyo, tingnan nga yung baka mukhang Biyernes Santo yan. Sabihin mo, may pasko ka ng pagkabuhay. Hindi naman Biyernes Santo. Buhay mo si Kristo. Kasama mo. Araw-araw ng buhay. Amen. Amen. Bakit kailangan natin si Jesus? Bakit po natin kailangan si Jesus? Alam niyo bakit? Sinabi ni San Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 6, verse 12. Makikita mo dito ang mga kaaway natin ay hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga kapangyarihan, at tagapamahala ng kadiliman o umiiran sa mundo. Si Beelzebul, marami mo yan. Alam niyo ba tatlo ang demons? Meron sa siya yung demonyo ng mga material wealth. Kung ang kahinaan may pera, ito ang tumutok sa iyo. Meron din isa na tungkol naman sa kalaswaan. Kung mahina ka sa laman, ito ngayon ang demonyo umihirang sa buhay mo. Nakatutok siya sa iyo. Kung hindi mo matakasan. Sa Bible kasi si Beelzebul, siya sa kalas.
pinalayas niya. Pero yun mo, sa Jesus, nagpapalayas sa mga demonyo. Takot sa kanya mga demonyo. Bakit? Hindi kasi Diyos eh. Nagpapalayas sa mga demonyo. Kaya may demonyo. O wag na mong pag-uwi ng bahay mo, titignan mo asawa mo. Tinanong ng teacher yung bata, may demonyo ba? Opo. Ano ko sabi yan? Kasi yun, narinig ko na ito, demonyo ka, lumayas ka dito. So, merong spiritual warfare. Kayo pala mo, kahit sa kayo pumunta, kahit ano gawin nyo, may dalawang bubulong sa iyo. Samaan. O, bubulong sa iyo. Nung mata-mata pa ako, lakas ang bulong ng ano. Kalaban. May gusto sa iyo ito. Ba't hindi ka pumatol? Eh, hindi naman ako magpamalinis. Hanggang sa makilala ko Panginoon, ang pinapakinggan ko, yung bulong ng mabuti. Ano ka ba ngayon? Mabuting tao o masamang tao? Mabuting tao. Naalala ko yung isang kwento, may nagtanong sa lolo. Sabi niya, Lo, yung ako niya, Lo, bakit mo may masama at saka may mabuti? Ako, kasi sa loob natin, may dalawang dragon. Yung masama at yung mabuti. Eh, Lo, paglaki ko ba? Ano ako? Mabuti o masama? Ang sagot ng lolo, depende kung sinong dragon ang pakakainin. Kung ang papakainin mo yung masama, magiging masama kang tao. Kung ang pakakainin mo yung mabuti, magiging mabuti kang tao. Amen. Kahit kung kayo pumunta, mayroong spiritual warfare na nangyayari. Patagal mo. Alam mo kung pinag-aawayan? Kaluluwa mo. Kaluluwa mo. Kasi hindi papayag ng demonyo na mapunta ka ng Panginoon. Eh, mas marami siya. Mas malakas ang tentasyon niya kung ikaw. Ngayon, kakayanin mo ba yung tentasyon? Kaya mo ba? Sa buong lakas mo, kaya mo? Hindi mo kakayanin kasi mas malakas sa yung demonyo. Eh, piruin mo. Ang kainaan mo ito. Tapos ito ang iuumang sa'yo. Wala kang pera. Wala kang pambayad, wala kang pambili. Tapos biglang may magsasabi sa'yo, minakakit ako, yan. Baka nakalimutan yung pera. Kuhanin mo na, walang makakalam mo. Simplehan mo lang. Di ba? Kakayanin mo? Hindi ko kuhanin mo paginin yun. Pero, mapaglalabanan mo yun kung ikaw ay naka-apply sa Panginoon. Hindi mo kakayanin. Kaya kailangan natin si Jesus. Sapagkat si Jesus mas malakas sa demonyo. Tanging siya lang ang makatutulong sa iyo na mapaglabanan mo. Again, ang objective mo, kaligtasan ng iyong kaluluwa. Nag-enjoy ka, natukso ka. Iyan ang sinusugal mo. Kaluluwa mo. Hayaan mo rin mga nasa kongreso kung sama na sila ron. Di ba? Meron pa namang isa ron sa ganun preacher. Kilala ko kung sino? Si Aparte. May sariling simbahan sa Maynila. Pero ginagawa niya, taliwa sa sinasabi niya. Ano ang dapat natin gawin? Huwag mo kalimutang mahal ka ng Diyos. Sa kabila mo ng mga pinagdaraanan ng suliranin o problema sa buhay, lagi mong alalahanin na mahal ka ng Diyos. Dinadanisay ka lang ng Panginoon. Pangalawa, mamili kayo. Lagi kayo pinamimili. Sa bawat aksyon na gagawin mo, pinamimili ka. Sa liwanag ka ba o sa dilim? Ayaw magpapasalot kasi nandito tayo ng Diyos. Binigyan na tayo ng kalayaan. Uwi-uwi na, saka, hindi.
Amen? Lahat ng bagay kaya gawin ng Panginoon, pero sa isang bagay na hindi niya gagawin. Yung pakialaman, yung kalayaan, kasi kasama yun sa biyaya na pinagawin sa atin ng Diyos. Free will, kalayaan mo mag-desisyon. Ikaw ang mag-desisyon. Sa akin ka ba o hindi ka sa akin? Pero tandaan ninyo, sinabi ng Panginoon, if God is with you, who can be against you? Kung ang Diyos ay nasa iyo, sino ang makakalaban ng laban sa iyo? Tanggapin ninyo si Jesus bilang Panginoon at Pagkakas. Marami yung sa atin dito na tinatanggap na si Jesus. Pero lagi nyo tatandaan, ang lagi kayo na tutok sa inyo. Kahit na malapit ka na sa Panginoon, tutok sa inyo na Panginoon. Naalala ko tayo, nando ko maraming demonyo, sa sabuhan o sa simbahan. Saan ko mas marami? Sa sabuhan o sa simbahan? Sa simbahan ko, alam niyo bakit? Wala na sila sa sabuhan. Kampun na yun eh. Nasa simbahan na, pinupukso kayo. Huwag kayo pupunta sa sabuhan dahil maraming nawawala doon. Pero higit sa lahat, doon kayo sa simbahan. Amen. Yes. So, kumakatok po si Jesus. Matagal na kumakatok si Jesus, pagbuksan nyo. This time, pagbuksan nyo ng may sapat na kaalaman at may sapat na pananampalataya. Hindi yun yung service ha. Marami sa atin nagsasabi yung Panginoon ko, Panginoon ko. Kasi Panginoon na rin nagsabi, si Jesus na rin nagsabi, hindi lahat na tumatawag sa akin ng Panginoon ay maliligtas. Ang maliligtas ay yung mga gumagawa ng utos ng Diyos. So, kahit sabihin mo, bakit ang tao na mapaka ng simbahan, paglabas mo naman, marites ka rito, marisol ka naman. Eh, kahit magsalita lang ng Panginoon, kung hindi ka naman sumusunod sa kanyang mga utos. Ano ba utos ng Diyos? Baka isa-isa hindi nyo manuutos ng Diyos. Ang utos ni Moses, 613. May isang utos na meron pang 613, 365, kung ito gagawin, yung balance, ito ang gagawin mo. Eh, matatandaan niyo ba yun? Kaya pinagtanong kay Jesus, ano ba ang pinakamahalaga sa lahat ng utos? Ang sabi ni Jesus, dalawa lang. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. O para hindi kayo malito, yun lang. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. Tama ba sa Elvira? So, buksan mo ninyo ang inyong puso kayo. Isubo ninyo ang inyong mga takot. Natural sa tao ang matakot. Pero kung ikaw ay nananampalataya sa Diyos, na hindi ka niya mababayaan, madaling mawala yung takot. Sabi ni San Pablo sa mga Tigapilipos, huwag kayong maligali o mabahala sa anumang bagay. Amen? Pamawakan mo nyo yun kasi ang salita ng Diyos mangyayari at mangyayari. Huwag kayong mainip. Si Abraham ka, hindi nainip eh. 75 years old, pinangakuhan na magkakaroon siya ng anak, na magiging ama siya ng lahat ng bansa. Eh, 99 na siya, hindi pa siya nagkakaroon. So, pero nawalan pa siya ng tiwala? Hindi. Nasa ikalawang pagbasa bukas. Nasa ikalawang pagbasa bukas si Abraham. Hindi siya nawalan ng pananampalataya. So, sabi ng Panginoon, huwag kang maligali. Anong payo niya? Sa lahat ng iyong pangangailangan, idulog mo lang sa Panginoon ng dalawang bagay. Paano mo idudulog sa Panginoon pangangailangan mo? Na may pagsusuma mo at pasasalamat. Huwag mo kakalimutan yung pasasalamat. Kahit naman ito, bigay ka ng bigay. Thank you, hindi ka makakalimutan. Eh, magbibigay ka pa ba? Para
araw ka nagbibigay, hindi ka malang makarinig ng thank you. Kaya sabi ng Panginoon na may pagsusumamo ng pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kaya malirik ng isipan ng tao, ang siya makangalaga sa iyong puso at isipan sa pamamagitan ng Kristo Jesus. So, huwag kayong mapagabot, huwag kayong matakot. Tanggapin niyo si Jesus. Ituloy ang paglalakbay sa buhay natin ni Jesus. Buhay na naman natin. At maging saksi. Nakilala mo si Jesus, Sister Rosel. Pakilala mo sa asawa mo. Magdasal ka ng walang kumpay. Parang si Santa Monica, si San Agustin, yung ating dakilang santo, yung Doctor of the Church, na halos karamihan ng ating pananampalataya ay sa kanyang kaisipan ng mula. Sa napakaabang panahon ay makasalanan. Walang kumpay na nagdasal sa Santa Monica. Kaya kung meron kayong gusto magbago, asawa mo, anak mo, idulog mo lang sa Panginoon na may pagsusumamo ng pasasalamat at manimala at mangyayari at mangyayari. Huwag ka mawala ng pagkasa. Amen. Sa ating mong pagtatapos ay gusto ko lang kung kayo pinig, kasama niyo yung mga mata at I will close my talk with a prayer. Sa mga naman anak ng Espiritu sa ating Panginoon Jesus, maraming salamat sa inyong pagbubuwis ng inyong buhay, sa pagpapasa ng krus, sa pagpapakasakit at pagkamatayan ulit pagkabuhay, upang iligtas kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Buksan mo po ang aming mga puso at tanggapin namin kayo ng buong puso at katatagan. At simula po ngayon, ay turuan ninyo kami upang inalay namin ang aming mga buhay para sa aming